Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiiyak po. Hindi, yan ang totoo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Naiiyak ako sa mga sinasabi niyo. Real talk eh. Oo nga po. Sa bawat araw na lumilipas, na nakikita ko, walang pag-asa eh. Ang nagbukas siya ng social media, makikita mo doon, labanan ng DDS, pro-BBM, pakamping, pero wala nag-iisip ng bandera ng Pilipinas. Yun ang kulay dapat nating lahat eh. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Alright, back at it again with another content. At isang ating makabuluhang tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ang tungkol dito sa pagka-aresto ni Jason Sa. Kamakailan lang mo ito mga kaplastik dahil sa simpleng kaso lang yan. Mas mabilis pang nakukulong ang mga kritiko kaysa sa mga nagnanakaw ng mali-maletang pera na harap-harapan na tayo niloloko at talagang pinapatunayan talaga nila na ang gobyerno ay 100% ay kakampi ng katiwalian mga kaplastik. Talagang doon mo makikita sa puntong ito na ang Pilipinas ay nasa top 3 na po sa Southeast Asia na kung saan ay pinaka-corrupt dito sa Pilipinas mga kaplastik. Sobrang nakaka-overwhelm yun. Kumbaga, proud sila doon sa mga ginagawa nila. So, gaya nga ng sinabi dito sa video na interview ni Madam Jessica Soho, ang kalaban talaga natin is ang sarili natin. Kapwa Pilipino. Hindi na po mga banyaga. Ang sumisira mismo sa ating napakagandang tropical country which is Philippines ay ang mga tao na hindi nakukontento sa kung anong meron sila sa posisyon nila. Bagkus mas gusto nila magnakaw ng magnakaw. Diba? At yung mga taong tumutulig sa kanila o kontra sa kanilang administrasyon ay kinakasuhan nila ng walang habas. At napapabilis ang kaso na yon. Kagaya ni Jason Sa. Mas napapabilis pang makulong ang mga taong ito na kumikriticize sa kanila kaysa sa mga nagnanakaw ng harap-harapan, bilyong-bilyong salapi na hindi natin malaman kung meron pa talagang mapatutunguhan ang serye nila o drama nila sa Senate. Diba? So magtungo po tayo sa aktual na pag-aresto kay Jason Sa mga kaplastik. So, panorin po natin to. Sa bahay pa ng mga oras na ito si Jason Sa. Para sa kaalaman ng mga ibang mga manonood ko, si Jason Sa ay isang dati pong reporter o news anchor sa GMA7. At the same time, siya rin yung host sa programa nila na katambal niya si Mel Chanco, na ang programa ay Mel and J mga kaplastik. Kung natatandaan nyo po yun. Nawala na lang itong si Jason Sa mga siguro mga mid-2000s na kung saan nagkaroon kasi ng malis na rin kasi si Jason Sa that time para sa mga hindi nakakaalam patungkol kay Jason Sa. Si Jason Sa ay tumakbo yata sa politics and then nawala siya sa GMA kalaunan, lumipat siya sa UNTV.
At ngayon ay wala na yata siya sa UNTV bilang news reporter o anchor, mga kaplastic. Yun lang, may konting kaalaman lang ako na pwede kong ikwento sa inyo para sa mga taong hindi nakakakilala kay Jay Sonsa. So, balik tayo. Aresto na siya. Cyber libel yata ang kaso sa kanya. Hindi man lang blinerd na. So, panoorin na, tingnan natin yung mga comment section. Pero yung mga tumatanggap ng maleta, di pwedeng hulihin. Diba? Actually, mas mabilis pang hulihin ng mga taong kumikritiko sa mga administrasyon eh. Diba? Kaysa sa mga nagnakaw ng milyong-milyong salapi. Iba na kasi ang panahon ngayon, mga kaplastik. Parang nagkakaroon na rin kasi ng martial law dito sa Pilipinas. Parang online martial law. Parang ganun. Hindi siya ramdam in the reality. Pero may martial law sa social media. Once na meron kang criticize sa isang administrasyon o sa kanilang mga administrasyon, automatically meron ka ng patong na kaso talaga. Kaya walang vlogger na wala nang kahit sinong mga vlogger o kahit sinong mga ibang personalidad na walang gustong magtangka na i-criticize ang ating administrasyon. Yun ay dahil kahit na magsabi ka ng totoo ay hindi nangangahulugan, ay hindi sila gagawa ng legal action against you. Diba? Pagkos mas minimitigate nila itong mga criticism ng mga tao. Mas sineseryoso nila yun. Kaysa sa yung mga nagnakaw ng mali-malitang salapi. Na hanggang ngayon ay humahaba lang yung serye sa hearing. Bandang huli walang nakukulong. Tapos pagdating ng eleksyon, tatakbo ulit itong mga hindorotot na mga politikong nagnakaw. Wala na, balik na naman tayo ulit sa dati. Paikot-ikot lang, parang naglulup lang ang buhay ng tao. Babayaran lang ng 20 pesos sa eleksyon, tapos 6 na taon tayo magdudusa sa ganitong sitwasyon. Even ang mga Meralco ngayon, ginugulangan na tayo harap-harapan. Even na 4-piece, mga kaplastika. 4-piece, pinoproblema ng mga taong bayan. Kumbaga, kung ikaw ay isang breadwinner, ikaw lang yung nagtatrabaho sa pamilya mo. Ang masakit dito, mga kaplastik, dadating sa point na pati pala yung mga ibang tao, sinusustentuhan mo na. Hindi lang pala kapatid mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, ang sinusustentuhan mo habang nagtatrabaho ka. Pati pala yung mga 4-piece, senior citizen, pati yung mga nagja-jumper, sinusustentuhan natin. Mire mo, mag-a-avail lang tayo o magsasubscribe lang tayo ng kuryente. Tapos pati yung problema sa 4-piece, problema sa jumper, lahat-lahat sa atin ibabayad. Tayo yung sisingilin. Pabor ba kayo sa mga ganong kaululan ng Meralco? Diba? Sabi ni Armando Ibarreta, yun talaga ang target ng raid ng NBI. Sa post kasi nilang AI ebidensya na hila yung maleta sa labas ng building sa sidewalk, lugar yon ng KTV at hotel. May nagsabi pa doon na 18 maleta, boys na nandoon ang mga maleta. Kaya lang prostitution yon sinabing operation ng raid kasi alangan naman yung maleta ang i-raid. Diba? So anong konteksto ng KTV bar na yun? Wala naman dito.
Nasa ICC na. Peke ang maleta ng mga idol mo naman na ang nakakuha ng laman ng maleta. Sabi ni Jen Sulga, tinatanong pa ba yan? Common sense na yan. Lahat naman ng dumaan sa due process, may process na madali. May process na matagal. Mag-research ka. Diba? Depende kasi yan eh. Pag hindi mo kaalyado ang administrasyon, mabilis ka makukulong. Pero pag kaalyado nila, may mga due process pang hindorotot na yan, tapos mayroon pang tinatawag na dumadaan pa sa hearing, ewan, di ba? Hanggang sa makalimutan na ng taong bayan, wala na. Walang nakulong, hindi. At ito pa po yung iba pang clip patungkol kay Jason sa binoykot siya ng mga taga-NBI. Any comments lang, sir? Any comments lang, sir? I have no comment. The lawyer should know. Excuse me. Sige, sir. Sabihin mo na po. Kasi hindi po ako makakailangan ng mga daw. Yan lang mo, malapit lang. May ilaw. Galing po kayo nga sa province, sir? No, Davao. Sa Davao. Teka lang, kulit tayo. Excuse me. Sige po. Grabe, no? Yun po nga. May medication po kayo, sir. May hika na yung tao. Inaresto pa. Kawawa naman. Ito na po tayo. Iwasan, dali lang po. Hinahabol niya yung paghingan. Siyempre pag nai-stress si Jason sa apektado yung kanyang pulmonary niya eh. Kinakabahan yan at the same time sumisikip yung daanan ng hangin sa baga niya. Nakalain ka ba? Yes, sir. Yes, sir. Abang na lang po. Footage mo. Yung mga media palang kasama. Bilis ng media no? Dito po, sa dulo po. Sa kamo. Yung dulong kanan mo, sir. Alam nila. Sige ho. Do you need any medical assistance, sir? Yeah. Wala bang wheelchair dyan? Doon na, malapit na ho. Naku po. Hindi na po ako nakakalakad talaga ng mabay. Pakuha lang tayo. Tama mo na. Sige po. Tuloy. Ano sir yung... Ano sir? Medical condition. Ang diagnosis COPD. COPD. And asthma. Asthma. Acute asthma. Acute na pala. Matindi na pala. Pahinga po muna. Samantala yung isa nagse-celebrate na sa palasyo. MLD. Oo, please. Oo, kahit na nurse na. Thank you. Tapos sasabihin ng iba wala nang piyansa ang pagkakulong niya. Kawawa naman. Bigyan ng share ng NBI. May sakit na yung tao, walang piyansa. Maglahat. Medyo ako sa kanya. Kaya ito. Para maayos na madala sa pinagalaman dito sa NBI. O dito lang madala. Meron siyang tubig na binigay din ng NBI. Talagang naka-recorder ng information. Hindi na si Sir Jason. Kung okay na siya.
Napapasok siya ngayon dito sa tanggapan ng NBI. Ngayon panoorin natin o basahin natin ang comment ng mga netizens. Sabi ni Froilan, ano to martial law pero simple lang. Anong marshmallow? Inuli lang marshmallow na. Hindi nila na-gets ang ibig sabihin ni Froilan, mga kaplastic. Ano yung anong hindi nila magets? Hindi nyo ba nakikita na kapag may kumikriticize sa administrasyon, automatic may nakukulong? Yan yung pino-point of view ni Froilan, mga kaplastic. Pansinin nyo, kapag merong kumikriticize sa isang administrasyon, ano ang mabilis na aksyon ng ginagawa nila? Pinapakulong nila, di ba? So ano yung nakakatawa dun sa comment ng isang netizens? Hindi ba kayo naaalarma na kapag ganyang kabilis ang aksyon nila sa mga taong kumikritiko sa kanila, nangangahulugan lang na pumapower trip na po ang administrasyon, mga kaplastik? Pag hindi na nila kaya yung argumento, magdedemanda. Tama ba yun? Sabi ni Susan B. Nico Mendez, so kasalanan na naman ni BBM. I don't get it, people who against the administration always blame the president. Ano ba nagawa niya sa inyo? Ask ko lang. Mukhang hindi yata siya sa Pilipinas nakatira, mga kaplastik. Hindi daw niya ramdam. Fake news, inaresto dapat yung sinabi na huli na si Ko. Arestuhin din para patasan laban o batas, di ba? Oo. Di ba siya mismo nagdeklara sa kanyang post na ang sabi niya ay si Saldico ay nahuli na sa Europe. Tapos kalaunan biglang binawi niya na hindi pala nahuli si Saldico. O, di ba? Ngayon, pag nagsasabi ng fake news ang ibang tao, pakukulong nila. Ngayon, siya mismo ang may nagsinungaling sa puntong yun. Dahil siyempre, nagsalita na yung pinsan niya na hindi lang daw siya ang malalaglag sa puntong yun. Diba? Yun ang sabi ni pinsan niya. Siguro nasindak siya dun sa sinabi ng pinsan niya. Kaya ang ginawa niya, binawi niya yung opinion niya na nahuli na raw si Saldico. Ganun lang kasimple. Sabi ni Susan, dapat lang kung sino ang start news na huli na si Ko. Hindi po patas ang batas, notice po. Talaga. Wala namang patas sa mundo, mga plastic. Ayun, sabi ni Dalia, dapat pala arestuhin si Marcos sa fake news niya kay Saldico. That's correct. Diba? Nagpahayag siya bilang presidente at ipinamalita niya sa buong Pilipinas. At buong mundo rin ang nakabasa ng kanyang post na ang sinabi niya doon ay nahuli na po si Saldico sa Europe. Nakadetena na raw, nasa kustodiya na po. Tapos maalaman-laman niya nung nagbabala na o nagbanta na yung kanyang pinsan, bigla na lang nagbinawi. Di ba? Kupal nga eh. Alam niya sa sarili niya na may may kalalagyan din kasi siya once na matuloy man yung aligasyon. Pero darating din at darating din tayo dyan. Plastic. So panoorin po natin ang balita mula sa News 5 patungkol dito, mga kaplastic. So, play natin. Pupwestiyonin sa korte ng kampo ng dating mamamayag na si Jay Sonza kung bakit bawal siyang magpiyansa. Inaresto si Sonza ng NBI kagabi para sa kasong
unlawful publication dahil yan sa pagpapakalat umano ng peking medical record si Pangulong Bongbong Marcos. Ay sa O bakit si Jack Argota? Ganun din yung sinabi niya, di ba? Same thing sa sinabi ni Jack Argota na nagpakita siya ng mga dokumentong peking medical records ng Pangulo. Bakit si Jack Argota hindi rin nakulong? Di ba? At hindi na piyansahan. Unfair naman po yan kay Jane Sonsa, mga kaplastic. So, ibig sabihin, mas mataas pa ang nagawa ni Jay Sonsa kumpara kay Jack Argota. Diba? Hindi kasi ang ano dito, may personal na sama ng loob siguro. I think. Ito kasi si Jack Argota, same thing eh. Ganyan na ganyan din yung nangyari. Pero hindi nga lang na sampan o di nakulong kasi nakapunta yata yun si Jack Argota sa QC para magbayad danyos. Ito kasi si Jason sa siguro walang bayad danyos eh. Kaya nakulong. dahil yan sa pagpapakalat umano ng peking medical record si Pangulong Bongbong Marcos. Ay sa kampo ni Sonza, maliit na kaso lang ang unlawful publication. Kaya bakit siya hindi pinapayagang magpiyansa? Samantala, pinuri naman ng Presidential Communications Office ang mabilis sa pagkilos ng NBI para arestuin si Sonza. Patunay lang daw ito na pananagutin ng administrasyon ng mga nagpapakalat ng peking impormasyon online. Bilis, no? Mismong NBI na po ang nagsabi, Presidential Communications Office o PCO ang nagsabi na mas mapabibilisin na nila ang pag-aresto sa isang nasasakdal. Samantala yung mali-maletang pera, hindi nakulong. Abay, magaling. Matindi. But hurt yan, mga kaplastic. Silent martial law nga ni, sabi naman, dami nagsasabi, may martial law talaga sa social media, mga kaplastic. Peking impormasyon tapos hindi piyansahan, non-bailable. Ganun na ba katindi yung kaso na yon? Pero yung nagnakaw ng 30 mali-malitang pera, may bailable ba yun? Diba? Ay, hindi pala bailable. May bailable pero absuelto. Kasi may ebidensya na nga hindi nakukulong, mga kaplastic. Sabi ni KJ, dakyado, ang bilis, no? Dampot agad, pero yung mga kawatan about sa flood control, di nila madampot-dampot. Very good talaga. Paano nga madadampot-dampot? Sila-sila rin yan. Diba? Common sense. Magtanong ka kay Disaskaya, masasagot ka kung ano silang, kung kailan sila nag-umpisa. Bubu. Inuhog da sa kabobo. Nagbabash na yung isa't isa. Hindi maliit na kaso yan, parang murder din yan. Diba? 30 days and 6 months lang ang penalty. Bawal fake news pero yung nakawan hindi bawal. Dami nagsasabi bawal fake news, nahuli si Ko, is a fact. Ayun na nga ni. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating Nasa na ba yun? Meron akong sinave na post about dun Grabe yung ginawa niya kay Jason so. May hika na yan. Silent martial law. Dami nagsasabi ng silent martial law, no? Totoo naman kasi.
May sa martial law sa online, may martial law sa hindi sa personal law, sa reality in life, may martial law sa social media. Puro fake news pinapakalat niyan eh. Ingat ka, hinuhuli ng mga tanga ngayon. Pag ikaw chinismis ng kapitbahay mo, huwag ka magre-reklamo ha. Baka kapwa mo DDS yan. At baka sasabihin sa'yo na silent martial law. Ang dami pa rin naniniwala sa bobong bangag, no? Kawawa talaga. Sabi ni Rick Torres, sana sa sunod na yung mga magnanakaw naman ang hulihin nila, yung mga sangkot sa flood control. Di lang nagkakalat ng mga fake news ang hulihin nila para pantay naman kung tunay talaga na may batas sa Pilipinas. Actually, malabo mangyari yun, mga kaplastik. Kumbaga, hinihilot pa nila yan sa Senate hearing kung paano nila malulusutan yung mga aligasyon nila. Kasi once na malusutan nila yan, back to the basic ulit. Starting from the scratch, sabi nga nila. At ang mangyayari dun, tatakbo na naman sila ulit sa darating na eleksyon. Tapos boboto na naman yung mga bobong Pilipino. Milyong-milyong bobong Pilipino na naman ang maniniwala sa mga magnanakaw. Diba? Papakitaan lang ng magandang pangako tapos balik na naman tayo sa dati. 6 na taon na naman tayong kupal. Diba? Yan ang gusto nyo, mga kaplastik. Ayun, marami rin nagagalit kay Jason sa the serve. Dami naman talagang pinakalat. Diba? So, wala kasi yung pinost niyan. Ito, to. Sabi dito, ayan. Ayan o. Nag-post kasi siya. Nahuli na si Saldi ko. Tapos biglang nagsalita si Pinsan. I know many things, I will not go alone. Baga nag-threat na po yung tao. Marami na siyang nalalaman. Kaya hindi siya nag-iisa. Tapos biglang nag-just in si Kupal. Sabi niya, Zaldico is not technically arrested but his liberty restrained in Czech Republic. O di ba pakalat ng fake news sila tapos hindi sila nakukulong. What the hell? Pag sila nagpakalat ng fake news, okay lang. Diba? Wait lang ah. Ito, panoorin natin. Yung kulay blue na background na ginamit niya dito, ang meaning niyan sa psychology, trustworthy at reliable. So, ginamitan niya tayo ng science. Number 2, yung ginamit niyang damit, plain white. Ano bang ibig sabihin ng plain white? Pure and sincerity. Pansinin niyo naman ngayon yung kamay niya, naka-open palm, pero nakatago. Ang ibig sabihin naman yan, pagiging honest. Subconsciously, he's playing games with us. Hindi siya nagsuot ng relo. Sa public speaking, strategy yan para ipakita na may humility siya at napakasimple ng buhay niya. Plain clothes naman na suot niya, walang fancy para mag-focus yung audience sa sinasabi niya. Sa body language naman niya, medyo stiff siya. Hindi siya naka-chest out. Dito makikita na may tinatago siya at hindi siya nagsasabi ng totoo. Kung mapapansin nyo rin, dito tinatago niya yung wedding ring niya. Para hindi mapansin at hindi siya matanong kung magkano yung presyo ng wedding ring niya. Iniwasan niya rin ang touch of red para hindi ma-associate ang Marcos. Kasi alam naman natin ang red is Marcos. Kapag ang isang tao nakatrain na sa public speaking, alam niya ang body language. Kasi number 1 yung tinuturo sa mga nagpa-public speaking.
Kasi kailangan maramdaman ng mga tao na may connection kaagad within seconds. Ibig sabihin lang nun na kahit na mag-formal pa siya o kahit anong suot pa niya, kahit anong sabihin niya, in short, sinungaling siya, mga ka-plastic. Ganun lang. Hindi namin kinukonsidera yung mga scientific o psychologically speaking niya o psychologically aspect na sinasabi na ma'am, wala akong pakialam basta nakita na natin ang katotohanan ay understood na yon na meron silang pinagtatakpan sa isa't isa. Ngayon, ang sinasabi niya dun sa speech niya na kapag meron pa rin silang tinuloy nila ang kaso dito sa pinsan niya ay maglalabas na rin po siya ng mga katotohanan na siya lang ang makakapagsabi at makakapagpatunay dahil siya mismo ang may kasama sa pangyayari yun. Diba? Nangangahulugan lang na sila ang mastermind. Diba? So, panoorin po natin ang isang pang video patungkol kay Jay Sonsa na kung bakit walang piyansa. So, ito. Kalaboso ang dating mamamahayag na si Jay Sonza. Kaugnayan ng umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kampo ni Sonza kinwestiyon kung bakit walang piyansa ang kaso gayong hindi naman daw ito ganun kabigat. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Kung wala palang piyansa itong si Jay Sonsa sa kasong paghahatid ng mga maling impormasyon o fake news in short, bakit si Jack Argota nakalusot? Diba? Yun ang nakakapagtaka. Kasi parehas lang din sila nag-statement about doon sa medical records ng Pangulo. So, ibig sabihin, mayroong paboran bang nangyayari, mga ka-plastic? Diba? Hindi ko sa sinasabing dapat idamay to, dapat idamay yan. Kasi parehas lang din yung ginawa nila eh. Kung totoo man o allegedly man yan na nagsabi siya o nagpahayag siya na mayroon siyang ginawang fake news itong si Jay Sonsa. Eh parehas lang din naman yung kaso nilang dalawa. So bakit pagdating kay Jay Sonsa wala ng piyansa? Yun ang nakakapagtaka. So panoorin natin baka may iba pang mga kaso itong si Jay Sonsa about dito. Dumiretso ang mga operatiba ng NBI sa mismong bahay sa Quezon City ng dating mamamahayag at kilalang Duterte supporter na si Jay Sonza. Inihain sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Pasay Regional Trial Court para sa kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterance na nakapaloob sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nag-ugat yan sa pagpapakalat umano ni Sonsa ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Base sa warrant of arrest ni Sonsa, not bailable o walang piyansa ang kaso, bagay naman na kwinestyon ng kampo ni Sonsa. Dalawa raw kasi ang kaso ni Sonsa, isang cyber libel at isang violation ng Revised Penal Code Article 154 na siyang laman ng arrest warrant. Actually, yung kaso expected nito, but hindi namin expected na may arrestuin siya today. But yung na-issuean ng warrant, yung unlawful publication, very minimal na kaso lang yan. I think nasa mga 6 months imprisonment lang yan. So, kita mo na, unlawful tapos sasabihin mo hindi po siya piyansado. Sino kaya nagsabi ng non-bailable ang unlawful tsaka cyber libel? Yun ang pinagtataka ko. Bakit pagdating kay Jay Sonsa ay malaki ang kanyang, mabigat yung kanyang paraan ng pataw? Diba? Di ba kayo naaalarma
Kayo mga ordinaryong Pilipino, kapag bumatikos ka sa administrasyon, marahil ganito rin ang kasasangkutan ninyo. Papayag ba kayo na ganito ang ipapataw sa inyo ng administrasyon, mga kaplastik? Napaka-unfair naman. Samantala yung mali-malitang perang nagnakaw. Harap-harapan na tayong niloloko. At kitang-kita lahat ng mga ebidensya na na-expose sa social media. At the same time sa mainstream media, mga kaplastik. Hindi man lang yun napupuna. At hindi man lang yun napapatawan ng walang piyansa. At kung ano pa yung mga sinabi na bagay na tulad niyan na nagsabi daw ng fake news o something like that, pinatawan nila ng mabigat na parusa. Non-bailable daw. Cyber libel, non-bailable? What the hell? So kung ganun na lang pala, pag sila nagsampa ng kaso, ibig sabihin, automatically, walang bail. Diba? Tuwan ng warrant, yung unlawful publication, very minimal na kaso lang yan. I think nasa mga 6 months imprisonment lang yan. So, mali yung nakalagay. Ang problema, mali ang nakalagay sa warrant of arrest. Kaya tingin nila may Mali pa. pagkakamali ang korte. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. Isa pang pinutakte ng kampo ng dating mamamahayag ang basehan ng reklamo at ang role ng NBI sa pagpa-file nito. Ang reason nila is may mga fake publication daw about the health of the president. So yun ang in-issue ko doon, sinite ko na argument sa preliminary investigation. Bakit ang NBI ang nag-file? Una, ang NBI wala namang personal knowledge about that publication. Tama. Second, the NBI is not the offended party. Bakit din daw sa NBI Pasay isinampa ang kaso? Kung ang offended party aniya ay presidente, bakit hindi sa Oo nga. Manila dahil nandun ang Malacanang? Wala pang Tama. sagot ang korte riyan. Pero Mayroon niyang conflict. May conflict of interest tawag dyan, mga kaplastik. May something na talagang hindi presidente ang nagsampa ng kaso niyan. Pwedeng mangyari yun. Bakit taga-Pasay ang nagsampa ng kaso? At bakit NBI po ang nagdiin ng kaso kay Jason Sa? So anong ibig sabihin nun, mga kaplastik? Diba parang inaaning tayong mga taong bayan na kung sino-sino na lang pala ang nagpapile ng kaso against sa mga taong nagsasabi ng fake news daw. Tapos non-bailable pala yung cyber libel. Kailan nangyari? Ano ba nangyayari sa Pilipinas, mga kaplastik? Ano ba nangyayari? Ba't ganun? Ba't ganun yung mga mga pagsampa ng kaso? Walang malinaw. Ni Wara Topares, wala yatang complainant name yun. Baka nga hindi Malacanang nanggaling yung complainant. Diba? What the hell? bakit din daw sa NBI Pasay isinampa ang kaso? Kung ang offended party aniya ay presidente, bakit hindi sa Maynila dahil nandun ang Malacanang? Wala pang sagot ang korte riyan. Pero sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ginawa lang nila ang mandato nila batay sa utos ng korte. Malaya raw naman ang kampo ni Sonza na i-question ito sa korte. Oh, di ba? Hindi nila masabi kung sino yung nagsampa ng kaso. 'Di ba? 'Di ba? Kung ipapatungkol mo yung kaso patungkol dun sa fake news na medical records ng Pangulo, dapat yung magtapile ng kaso nun galing sa Maynila, which is nandun yung presidente. Pero bakit sa Pasay? Hindi nila masagot kung sino yung complainant dun. So ang nangangahulugan, may something na hindi natin alam
kung sino ang nag-complain. Kesyo daw sa mandato daw ng NBI yun. Mandato for what? Di ba parang inaaning tayo mga Pilipino na hindi mo alam na mayroon pa palang ibang taong nagsasampa ng kaso sa'yo na malayo doon sa kinaso, malayo doon sa liabilities na ginawa ng dating news anchor. Diba? Sabi ni NBI Director Melvin Matibag na ginawa lang nila ang mandato nila batay sa utos ng korte. Malaya raw naman ng kampo ni Sonza Kaninong na galing i-question kaso? ito sa korte. Kini-question ng kampo niya ang warrant at sinasabing minimal offense lamang po ito, Director Matibag. Ano po ang basihan ng NBI para sabing hindi ito simpleng minimal offense kundi isang mabigat na kaso? Kami naman po ay umaksyon lamang batay po sa mandatong ibinigay po ng Regional Trial ng Pasay. Ang nangyari lang nga po dito nung siya na-aresto, holiday po today, tapos Sabado at Linggo. At ang korte po ay sa Lunes, magre-return po kami ng warrant of service sa korte. Samantala, pinuri naman ng Presidential Communications Office ang mabilis na aksyon ng NBI. Patunay lang anila ito na hindi palalampasin ng administrasyon ang mga nagkakalat ng peking impormasyon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa DOJ para imbestigahan at panagutin ang iba pang sangkot sa fake news. Sa ngayon, hawak ng NBI Pasay si Sonza. Nagbabalitang mula sa frontline. Diba ang gulo? BBM ng fake news. Asan ngayon ang sinusuportahan mong kalbo? Ayun. Malapit na ang 2028. Yun ang kasabihan na wait until you become. Yun. Dami nagsasabi dito. Silent martial law. Yan talaga. Dapat na nga mag-martial law para yung mga laban sa gobyerno hulihin. Dapat may martial law para pigilan yung mga nagpapakalat ng fake news against sa government sa social media. What the hell? Talaga. Yung lawyer na to ngayon lang nakaalam na may case na no bail recommended. Ati, mag-aral ka pa, mangongani. AI tanga. Wow, ikaw abogado ka ba? So yun, abang-abang na lang tayo sa mga issue ni Jason sa. At mukhang matindi at may silent martial law ngani na nagaganap dito sa Pilipinas. Ayun na nga. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.